magkano ba? Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Mga kababayan ko, Senator Robin! Senator Robin Padilla. Mukhang may laman ang kanyang mga sinabi sa kanyang post. Kasama sa post na yon ang isang caption na handa na ba kayo? Handa-handa ka na ba, kabayan? Lahat ang nasa larawan, mga kababayan ko, ay eto. Ang nasa larawan po na ito ay kasama po si President ng Ukraine na si Zelensky, President Zelensky, at kahawak kamay si Pangulong Bongbong Marcos sa likod ng sagisag ng Pangulo ng Pilipinas, mga kapatid. At ang pinakamatindi po dito, mga kababayan ko, yung post nito ni Senator Robin. Ni Robin, na sabi niya, handa ka na ba, kabayan? Alam nyo, to be honest, maraming naglaro sa isip ko dito. Totoo lang aminado ako maraming naglaro sa isip ko sa mga sinabi nito. Okay lang sa akin kung kung yung format, mga kababayan ko, okay na sa sinabi ni Senator Robin bumisita ang presidente ng Ukraine sa Pilipinas. O pwede naman na nagkita si Pangulong Bongbong Marcos at presidente ng Ukraine na si Zelensky. O si Zelensky ay nagiging ganito, nagiging ganyan. Pero hindi, mga kababayan ko Dahil sa umuugong ngayon na pinapakalat ng mga Duterte, na gera ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos sa West Philippine Sea, sinabayan nila ngayon yan. Alam nyo, di na ako magtataka if Robin Padilla is, sabihin natin, kaibigan niya si Pangulong Bongbong Marcos. And di ako naniniwala. Kasi because President Bongbong Marcos said, no permanent friends in politics. Well, totoo yan. Magkakaiba sila ng principle. So sinabi rin nito, alam ko naman na si Senator Robin Padilla is of your DDS. Duterte diehard supporter talaga yan. Naging laman lang sa akin ito yung mga sinabi niya na handa ka na ba, kabayan? Tapos nakipag-shake hands pa si Pangulong Bongbong Marcos. So ang ibig sabihin ba nito, bumisita si Zelensky, mangyayari rin sa atin yung nangyari sa Ukraine? Well, I know President Xi Jinping is bad trip din kay Zelensky. And bad trip din si Xi Jinping dito ay Pangulong Bongbong Marcos, for sure. Mga kababayan ko, may laman yung mga sinasabi ni Senator Robin. Parang ang dating nito sa pagbisita ni Zelensky, ang dala ni Zelensky ay gera. Parang sinasabi ni Senator Robin, susunod na tayo sa Ukraine. Diba? Man, tama ka dyan, Ma'am Lori Manawag. Sobrang malisyoso yung sinasabi ni Senator Robin dito. Nandami naman magandang caption, pero yung sabihin, handa ka na ba, kabayan? What reason? Wala naman nakikitang handa dyan. Wala naman nakikitang basta nakita lang natin kamayan. So ibig sabihin yung kamayan, mga kababayan ko, Pilipinas na susunod na gegerahin. Ganun ba yon? Diba? Sa totoo lang ko, ayaw ko dyan kay Zelensky. Andito kami sa Russia. Neutral dapat si PBBM. Well, mga kababayan ko, ang ganda ng tanong ni Ma'am Maria, Organic Vlog. Ayan. Thank you, ma'am. Sa totoo lang, Koy, ayoko dyan kay Zelensky. Andito kami sa Russia. Neutral lang dapat si PBBM. Well, bakit nga ba si Zelensky nasa Pilipinas? Ano nga bang rason, mga kababayan ko? Ang hatid ba ni Zelensky sa Pilipinas ay gaya ng gustong iparating ni Senator Robin? Na gera, mga kababayan ko? Well, malalaman natin yan dito sa ating pag-uusapan. So, hindi ko na patatagalin to. Let's watch this video. Okay. At nakipagpulong ngayong araw kay Pangulong Marcos si Ukraine President Volodymyr Zelensky. Ayan pagpulong. Kanina lang yan. Para sa iba pang detalye, nasa linya si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang napag-usapan Ito, pakinggan natin, mga kababayan ko. ng dalawang leader?
Cruz, pasado alas 8 ng umaga, dumating sa Malacanang si Ukraine President Volodymyr Zelensky. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng bilateral meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Dito sila nagkasundo na palalakasin pang ugnayan ng Pilipinas at ng Ukraine. Ayan. Isa sa napag-usapan nila, tutukan natin yung sa bilateral talks, mga kababayan ko, nabanggit dyan yung palalakasin ng ugnayan ng Pilipinas at ng Ukraine, mga kababayan ko. Ang Russia naman, mayroon naman ugnayan sa atin. Hindi naman niya kagaya ng China na putol ang ugnayan natin sa mga tao na sa China. Di ba? Tanging Duterte lang ang mga kumukonekta. Pero dito, sinabi dito mga kababayan ko na ang Ukraine at ang Pilipinas ay merong ugnayan para patatagin nila. Kung sasabihin nyo sa ba't Ukraine lang, walang Russia? May Russia po. Ang Russia dito, partner pa rin natin yan. Hindi natin sinasarado sa kanilang pintuan. Baka akala nyo yung ibang baril natin, ibang gamit natin, galing Russia pa rin. Di ba mga kababayan ko? Dito totoo lang ako mga kapatid ha. Let's be fair. Fair mga kababayan ko ha. Patas lang tayo. Mga kapatid, maraming salamat po sa super chat ni Ma'am Gemma. Gemma Yambao, maraming salamat po. Ay. Ako para malaman ng mga kababayan natin to. Kasi si Senator Robin malisyoso isip Tuloy. Ikinatutuwa ni Zelensky ang partisipasyon ng Pilipinas sa Peace Summit na isa umanong strong signal. Ayun. Diba? Isa pa ang Pilipinas sa mga nangunguna ngayon na tumutulong sa usapang pangkapayapaan, mga kababayan ko. Sabi ni Senator Robin, handa na ba kayo mga kababayan? Salamat ko ay marami dito sa Russia ngayon, nagulat. Kami baka bigla kaming pauwiin daw. No, wala pa lang. Tanging embahada ng Pilipinas ang gagawa nun. Mga kababayan ko. Maraming haka-haka Pero wag tayong we don't know. Mga kababayan ko. Alam nyo, PBBM is not for war. Hindi mahilig si Pangulong Bongbong Marcos sa giyera. Pero kaya natin makipaggiyera. Yun lang yun. Even sabi nga ni PBBM, sabi nila, tandaan niyo sinabi ni President Bongbong Marcos, Philippines is friends, kaibigan ng kaibigan at kaibigan ng mga kaaway. Okay? Kaya panghawakan niyo yun. Diba? Ano ba naman kasi, sabi ko sa inyo, huwag kayong maglalagay ng aanga-anga Tapos kayo magsasalita ng palpak. Tuloy natin. Ano na pag-usapan nila? Sabi ni Zelensky. Bukod dito, ikinatutuwa rin naman ni Zelensky ang nakataktang pagbubukas ng Ukraine Embassy dito. Ayan! Natutuwa pala. Bumisita rin si Zelensky para magpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagbubukas ng Ukrainian Embassy. Malaking tulong po yan mga kababayan ko Lalong-lalo na sa isang bansa na binigyan ng pagkakataon makapagtayo ng embahada ng kanilang bansa sa bansa na kanilang gustong puntahan. Kung example, ang embassy ng Ukraine ay meron dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, ay napakagaang po nun. Magkakaroon kasi sila ng tinatawag natin ambasador. Mga kababayan ko, kung meron kang embahada dito for example, may embahada ang Ukraine dito, makakapag-connecta ang bansa ng maayos because of their ambassadors. Maganda rin yan magandang plano yan. May benepisyo rin sa bansa natin yan, mga kababayan ko. Tuloy natin. Sa Pilipinas ngayong taon, binigyang diin naman ni Pangulong Marcos na isa rin itong good news para sa Pilipinas na bakit? kasi ng bansa na makatulong. Sinabi rin ng Pangulo na gusto ng Pilipinas sa tundukan na ang gulo at magkaroon ng political resolution sa Ukraine. Yan ang pinaka-the best na narinig ko. Sabi ni Senator Robin, handa na ba kayo mga kababayan? Ayun naman pala Sabi ni Ma'am Maria Organic Vlog, kasi naniwala ko kay sila Robin Alam ko for peace talks nawa hirap nanding kami ma-sanctions. Correct ka dyan, Ma'am Maria Organic Vlog. Pero PBBM is always for peace ang Pangulo natin. Alam niyo naman si Pangulong Bongbong Marcos mahilig sa away. Di ba? Ito mo, Sunny Boy, lumitaw na yung mga Duterte, nung pinag-uusapan na yung ba't di kayo lumilitaw kanina, di ba? Itong mga basher natin, sila Sunny Boy, ngayon, ba't hindi kayo lumilitaw nung tinatanong ko yung Parmali?
Lumilitaw kayo dito. Anong meron? Hindi nyo kayang sagutin, di ba? Mga ob kasi kayo eh, di ba? Oh, kung kita nyo mga kababayan ko, gusto na tuldukan ni Pangulong Duterte yung gera na nangyayari sa Russia at Ukraine. Even President Bongbong Marcos interesado dun sa pangkapayapaan na usapan. Di ba? Bakit hindi naniniwala yung mga ibang tanga? Kasi o mga kababayan, handa na ba kayo? Mga kababayan, handa na ba kayo mga kababayan? Mga kababayan ko, handa na ba kayo? Baka hindi pa kayo handa ha? Baka hindi pa kayo handa. Baka hindi pa kayo handa, sabi nga, 'di ba? Handa na ba kayo mga kababayan? Tuloy. Tuloy natin. Alam daw ni PBBM na nakatuon ang atensyon ni Zelensky sa krisis sa kanilang bansa. Kaya ipinagpapasalamat niya na binigyang oras nito ang pagbisita sa Pilipinas para mapag-usapan ng mga issue ng dalawang bansa. Ayan, ang maganda. Sana nga lang daw ay nagkausap sila sa mas magandang sitwasyon. Nito lamang nakaraang linggo ay kapwa nagtungo sina PBBM at Zelensky sa Singapore para sa Shangri-La Dialogue pero hindi nagkausap ang dalawang heads of state. Ayan, di naman pabuti na nga lang pala. Bumisita si Zelensky, mga kababayan ko. Kahit Monday lang, no? Mula sa Singapore ay dumiretso na rito sa Pilipinas si Zelensky suot ang polo shirt na itim at military pants. Alam nyo sa totoo lang, alam mo natutuwa ako dito kay kay President Zelensky. To be honest natutuwa ako sa kanya. Alam mo kung bakit? Although nagmumukha siyang masama sa ibang bansa na kaalyado ng Russia, nagiging mabuti siya sa paningin ng iba dito. Bakit? Number one, tignan nyo. Damit, military shirt. He is representing the Ukraine. Bit-bit niya yung libo-libong sundalo niya na lumalaban sa gera kahit nasa ibang bansa siya. Ganun yung nakikita ko eh. Well, mga kababayan ko, even President Bongbong Marcos during that martial law days, mga kababayan ko, naaalala ninyo, si President Bongbong Marcos, naaalala nyo mga kababayan ko? Naaalala ninyo hello po sa inyo, Ma'am Lulu. Ayan Huwag nyo pong burahin mga kababayan ko. Nakita nyo mga kababayan ko, nakita nyo yung difference nila, mga kapatid. Napakarami. Mga kababayan. Wait lang. Mga kapatid, wag kayo magbubura ng message. Okay? Ayan nyo lang po sila mag-comment. Kalayaan po nila yan. Okay? May laya po sila dito sa channel ko. No? Even President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ganyan na nangyayari. Diba? Ang ganda ng nung panahon ng mga dignon ng martial law, mga kababayan ko, napakita si Pangulong Bongbong Marcos, patig din. Di ba? Nakapatig si President Bongbong Marcos. Why? Bakit? Kasi lalaban siya. Ang thinking niya, nasa gera kami ngayon versus pinapatalsik kami nang wala kami kalaban-laban. Even President Zelensky, binibitbit niya rin yung sarili niyang bansa. And because he is the chief of staff ng Ukraine. Tuloy. Ilan din sa mga delegasyon ng Ukraine ang nakasuot ng military uniform nang dumalo sa bilateral meeting. Isa raw itong simbolo na nasa gera pa ang kanilang bansa. Ito nyo. Isang simbolo daw ito na nasa gera pa daw ang kanilang bansa. Maraming salamat, Nanay Carmen. Narito ang pahayag ni President Zelensky at ni PBBM. Thank you so much for your big word and clear position about us, about this. Alam mo, sa totoo lang ang galing dito na sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos, mapipikon lang dito yung mga kalaban ng gobyerno. Kasi si President Bongbong Marcos, naiintindihan niya yung sitwasyon ni President Zelensky eh. Yung iba dito, mga kababayan ko, basura ang iniisip eh. Hindi totoo lang mga kababayan ko, yung mga pro-Chekwa, basura ang iniisip kay Zelensky. Sa totoo lang, yung mga pro-China, basura tingin nyo dyan eh. Pero kung titingnan mo yung mindset, mga kababayan ko, yung lahat ng pinagtatalunan nila dyan sa Ukraine ngayon, it's about ideology. Mga kababayan ko, ideology.
Kahit sa mo tignan, mga kababayan ko. Ako naaawa ako kay President Zelensky. Hindi siya madrama eh. Because in the reality, mga kababayan ko, in the reality of life, mga kapatid, sa totoong buhay, mga kababayan ko, nakakaawa yan. Akala ninyo? Ang hirap kaya maging presidente na puro gera ang hinaharap mo. Nandahil lamang sa init ng ulo ng Russia dahil magtatayo ng military base sa Ukraine ang Amerika. Bakit ba nag-aaway ang Russia at Amerika? Nagpapalakasan na bansa. Nandahil lang doon, mga kababayan ko, yan ang sitwasyon. Parang North Korea and South Korea rin yan. Nag-away sa teritoryo. Ngayon, binabawi lang ng Russia daw yung kanilang pag-aari. Yan sinasabi nila. Pero ang tendency nun, kunin na talaga yung Ukraine. Ibalik sa Russia. Ganun yun. Tuloy. Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in UN nations with your resolutions. Mr. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps. Ayan, no? Presidente na ng Ukraine na nagpapasalamat kay President Bongbong Marcos. Si Duterte yan, bahala kayo doon, mag-gera kayo. Baka pag si yan, si Digong yan, no? Ikaw sa Zelensky, may papayo ko sa'yo. No? Pag-gumanti, bombay mo. May payo niya, bombay mo. Diba? Tuloy. To the peace, we would very much like to continue to help in any way that the Philippines can through the multilateral, the United Nations. We will continue to peace and to bring an end to the fighting and to come to a political resolution. Yes, correct. Political resolution. Your country. Ayan. Ang ganda na sinabi ni President Bongbong Marcos, no? Gusto ko yon. Alam mo, ako, bumibili ba ako kay Zelensky? Kasi pumupunta sa iba't ibang bansa, masakit man tong term na to in Tagalog para mas maintindihan ng mga BDS to. No? Si Zelensky pumupunta sa bansa natin, pinanghihingi niya ng tulong yung mga kababayan niya. Shoutout kay Tita Delia Susoko, watching you from California, USA. Pinanghihingi niya ng tulong yung mga kababayan niya. Hindi ba kayo natatouch? Ako natatouch ako kay Zelensky. Why? Kasi pinanlilimos niya ng tulong yung mga kababayan niya sa Ukraine. Pinangingi niya ng tulong yung principles niya na gusto niyang iparating na tulungan niyo kami na matapos atong gera na to. Isa kayo katuwang ang Pilipinas. Even President Bongbong Marcos, magkaroon tayo ng political, sabi ni President, political peace, multiple na political, come to political resolution, no? Of your country, sabi ni President Bongbong Marcos. Tapusin na yung conflict na yan. Ganun lang katindi, mga kababayan ko. Hindi maintindihan nila. Yung isa dyan, nagsasabi, handa na ba kayo, mga kababayan ko? Kung tutusin nga, napakaganda ng ginagawa ni PBBM dito eh. Kasi si PBBM for peace. Yung isa naman, mga kababayan ko, gustong gawin yung vice-presidente. Handa na daw kayo. Saan kayo makakita ng ganun? Di ba? Tuloy. Ruth, matapos ang bilateral meeting ni President Zelensky at PBBM ay agad na umalis ng Malacanang si President Zelensky at bandang tanghali nga kanina kinumpirma na ng Presidential Communications Office na nakaalis na ito ng Pilipinas. Sandali lang pala si Zelensky, no? Hindi, sabi nga nung isa dun handa na daw ba kayo, mga kababayan eh. Tuloy. Ruth? Maricel, meron pa ba silang mga pinag-usapan bukod dyan sa issue ng gera ng Ukraine at Russia? Well, Ruth, kanina sinabi ni President Zelensky na sana matulungan tayo o matulungan ng Pilipinas ang Ukraine para makapagpadala ng mga mental health
workers. Ayan, no? Kita nyo? Nanghihingi. Ito, balita to ah. Balikan natin to. Ito ah. Sinabi ni President Zelensky, Matulungan tayo o matulungan ng Pilipinas ang Ukraine para makapagpadala ng mga mental health workers sa Ukraine dahil ang sinasabi nga nitong si President Zelensky, ito yung kailangan daw ng kanilang mga sundalo. ayan. That's it. Napakaganda niyan. Alam nyo ba mga kababayan ko, no? Kita nyo hinihingi ni President Zelensky. Ito sampal to dun sa nagsabi na handa na ba kayo? Nanghihingi si President Zelensky ng awa sa gobyerno natin. Hindi totoo to ha. Ito mga kababayan. Hindi to be honest ha. Right now, I feel the sincerity of President Zelensky sa atin sa Pilipinas. Bakit siya nagmamakaawa kay President Bongbong Marcos sa humihingi ng tulong? Alam niyo hinihingi niya, hindi sundalo eh. Hindi dagdag na puwersa panggera, mga kababayan ko, ang hinihingi ni Zelensky. Number 1 hinihingi niya, alam niyo kung ano? Mental health workers. O yung mga espesyalista pagdating sa kumbaga emotion, utak. O yan, yung mga magagaling sa mga, sabihin natin na nababaliw. Totoo. Yung mga stress. Bakit siya nangingi ng ganun? Ang Pilipinas, mga kababayan ko, may mga magagaling tayong doktor dyan. Also the volunteers, mga kababayan ko, yung mga Filipino volunteers. Remember, mga kababayan ko, sino dito nag-Red Cross? Baka kasama ko kayo sa PSP, Physical Psychosocial Support, mga kababayan ko. No? Ayan, graduate po ako dyan sa mga nagtatanong niyan. Yung PSP course ng Red Cross. May certificate po ako niyan. Yan yung mga hinahanap ni sa Ukraine. 'Di ba? Physiologists. 'Di ba? Kasi ang hinihingi niya is para dun sa para sa mga sundalo. Bakit? Because trauma na yun nangyayari sa kanila. Biruin mo mga kababayan ko, sa Ukraine hindi na barilan ng labanan. Laglagan na ng bomba ang ginagawa nila. 'Di ba? Ang Russia mayroong kamikaze na ginagamit. Ang Ukraine mayroon mga drones na binabagsak yung mga bomba dun sa mga Russian. 'Di ba mga kababayan ko? Sa tingin mo, ang gera torture yan eh. To be honest, torture yan. Lalong-lalo na sa mental health ng tao. Ikaw nga lang, magkaroon ka, malaman mong may kaso ka eh. Nai-stress ka, di ba? Naalala nyo, nai-stress ka. Hindi ka mapakali, isip ka ng isip. Di ba? Tama ba ako mga kababayan ko? Pag ikaw nalaman mong may patawag ka, may kaso ka, maharap ka sa korte, nai-stress ka, di ba? Natetensyon ka, nagkakaroon ka ng stress. Mga kababayan, ganun na nangyayari. Pero ito mga kababayan, matindi. Imaginein mo, lumalabang ka, nakikipagbakbakan ka sa gera, nag-iisip ka, yung pamilya mo, may babalikan ka pa ba? Babalik ka pa ba? Mabubuhay ka pa ba? Yan ang iniisip ng mga sundalo ngayon doon. Even our soldiers, mga kababayan ko dito sa Pilipinas, nagkakaroon din ng mental health problem because of war. Nang dahil sa gera. Yan ang pinaka nangyayari. Alam mo, bilib nga kay dito kay Zelensky. Bakit? Kasi nakuha niya ipagmakaawa yung mga kababayan niya. Even President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, nakikita ako sa kanya kung paano siya magsikap for the Filipino people. If I comparison these two leaders sa bansa na to, isa sila sa mga papalakpakan ko sa huli pag bumaba na sila sa pwesto. At sasaluduhan ko. Bakit? Si Zelensky humaharap sa matinding problema ng bansa. Si Pangulong Bongbong Marcos humaharap sa problema at sandamakmak na iniwan ng mga dating presidente sa bansa. Walang pinagkaiba, problema pa rin.
But President Bongbong Marcos, naghahanap, humahanap ng solution. Even President Zelensky is working for, political solution. Lahat may problema. Si Zelensky sa gera, si Pangulong Bongbong Marcos sa gera ng kahirapan sa Pilipinas. Medyo malayo siya pero bakit? Political resolution, President Bongbong Marcos, problema sa kahirapan ng taong bayan. Ang gustong solusyonan. Yun ang mas mahirap. Diba? Tuloy. Lalo't nasa krisis pa rin yung kanilang bansa. At sinabi naman ni President Marcos na handang tumulong ang Pilipinas sa usaping ito. Ruth? President Bongbong Marcos ko yan eh. President Bongbong Marcos natin yan. Ganyan tumulong si President. Rizal, yung isa pa kasi parang tila, parang sinikreto, sa jabang sinikreto kasi parang kahapon lang ata nag-abiso tungkol dyan sa meeting na yan, Tama ka, Ruth. Kagabi pinagbigay alam ng Malacanang sa atin, sa media, na darating nga dito sa Pilipinas si President Zelensky. Pero kaninang umaga lamang ito opisyal na inanunsyo. So parang ang surprise visit yung nangyari. Probably because of security reasons. Dahil nakita rin naman natin ito sa Singapore nang dumalo si President Zelensky sa Shangri-La Dialogue. Parang ginulat na lang niya yung mga dumalo roon na nandun na rin siya para magsalita sa harapan ng mga leaders. At more or less ganun din yung nangyari dito. Very short notice yung ibinigay sa atin sa pagbisita ni President Zelensky. Well, mga kababayan ko, we know that President Zelensky is very high risk, kumbaga delikado sa buong to. Siya ang target ng mga kalaban niya. Kaya pag siya nawala, tapos na laban. Wala nang king. Kumbaga sa chess, checkmate na pag wala na yung presidente. Mga kababayan ko. Ganun kadali yun. Checkmate na, wala na yung presidente kung magkataon. Kaya kung short message lang because of the high risk security, kita nyo naman mga kababayan ko kung paano sila gumalaw. Mga kapatid, if ganyan ang ginagawa nila, walang problema for bilateral talks, walang problema. Wala naman dapat tayong ikagulat eh. Pero kinatangan ng iba. Kinatangan ng iba. Hindi ko kasalanan. Diba? Handa na ba kayo mga kababayan? Diba? Maliwanag para sa atin to. Hindi gera ang dala ni Zelensky, kundi kapayapaan, resolusyon, at paghingi ng awa para sa bansa nila. That's it. Yun ang nakita ko. Kaya wala pong katotohanan yung handa na ba kayo mga kababayan.